Kakayanin kaya ng Pilipinas ang China pag nagkagera? Pero aabot kaya tayo sa digmaan? O sa ibang paraan na lang tayo lalaban? Pero bilang ganti laban sa Chinese government, nais palayasin ang lahat ng Chinese national sa Pilipinas, kasamang papauwiin ang bastos na Chinese ambassador. Galit na irekomenda yan ng lahat ng senador kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Sobra-sobra na kasing pambabastos to ng China. Napauwiin na lang natin dito yung ambassador natin na nasa China. Baliktad sila. Anong masasabi nyo? Actually, ako yung isa, I agree with the Senate President Zubiri. No? Hindi dahil gusto natin signal itong gera. Kaya lang, sa tingin ko, yung Chinese ambassador dito has been very hostile. Dapat nga, siya ang maging diplomatic line. No? Dapat ang maging linya to ease the tension because of the current circumstances. Kaya lang, ang nangyayari, siya pa yung nagbubuhos ng gasolina eh. Very hostile siya. As a matter of fact, nagkwento si Chief of Staff Gerald Bronner. Nagkita sila sa isang function. Pinuntahan siya, sinabi niya, don't stop provoking us. Ginanon pa siya. Diba? So, sa halip na maging maganda ang linya para ma-ease yung tension, yung nangyayaring harassment sa ating fishermen, sa ating Coast Guard, sana po siyang nagiging tulay natin. Kaya lang, I think, siya po yung nagbubuhos pa ng gasolina. So, ang message ko kay Ambassador, Wei Chala, lipuhaw. So this is Major. Umuwi ka na, hindi ka mabuti rito sa atin. Lahat pabor mapalayas ang Chinese ambassador. Wala namang ibang paraan ang Pilipinas para labanan ang China. Kaya sa gantong paraan na lang idadaan ng Pilipinas ang pagkadismaya nito sa nangyayari. Aminado naman ang Pilipinas na hindi nito kakayanin ng China pag nagkaroon ng digmaan. We are running out of options, di ba? Wala naman tayo ba? Ano pa ba? May naiisip pa kayo ibang options? Diplomatic option? Didn't work. We cannot afford naman to proceed to military option. Hindi makaya natin. So ano pa? Ano bang option natin na kaya natin gawin? Siguro ang kayang gawin natin na option is yun na lang, yung ating mga personnel na involved doon sa resupply ng ating tropa doon sa Ayong issue is yun na, sinabi ko naman ito noon pa maximum tolerance, maximum patience. Hindi naman tayo pwedeng wala ko na ibang nakikita eh. Pero kung magpapatuloy pa rin ang pambobomba ng water cannon ng China, dapat ipag-utos na rin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na makapagbombahan na sila ng tubig laban sa China. Palagan na nila. Total naman binabastos na tayo, bastosin na rin nila. Buhay kasi ng mga Pilipino ang nakataya dito. Sir, pwede ba tayo hindi hindi sila mag-discuss? Pero hindi dapat kumante yung Coast Guard natin, i-arm din natin ng powerful na water cannons. Di ba? Para tubig sa tubig. Tapos, ang ginagawa naman ng China is gano'n. So, walang commensurate response lang doon sa kanilang aggression. Nililaser tayo, then dapat equip natin ang ating Coast Guard ng laser para panglaban. Well, we are serious in cutting diplomatic ties with this country. Then we can do that. That is an option. Both ways. Yung ating pawiin, yung kanila, pawiin din doon sa kanila. Sir, pero ano gagawa nun, sir? Ano repercussion nun? No, kung may anong magagawang maganda dyan, just to let them feel na sobra-sobra na yung pagtatampo natin sa kanila. Galit na tayo sa kanila. Ganon. Yun yung message na nakikita nyo? Yun ang message na nakikita ko. Paano yung economic side? Ha? Yung economic side? Trading partner, investor? Yun nga. May backlash din yan, di ba? May economic backlash din yan. Dahil paano nga yung business side? Talagang painit ng painit ang tensyon sa West Philippine Sea. Mukhang gera na lang talaga ang patutunguhan ng gulong ito. Kayo, lalaban ba kayo pag nagkagulo? I-komento sa baba ang inyong saloobin.